Okay mga kababayan, Chris Hulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, nako ito, pag-usapan ho natin itong si pakilala ulit natin ng maayos mga kababayan ha. Dating Dabarkads, ha? Dating host, ha? Miyembro rin ho ng noontime show ho na Itbulaga. Walang iba kundi ho si Mr. Anjo Eliana. Palakpakan ho natin. Ganda na introduction, ano? Baka magreklamo, di ba? At least, bago natin banatan ito, i-introduction muna ho natin ng maganda. Okay. Sa unang video ho natin, mga kababayan, tinalakay ho natin itong si Mr. Anjo Eliana. Kasi ho, meron ho siyang banat kay Senador Tito Soto. Dito ho kay Tito Sen, na kung saan ay may mga nagme-message daw sa kanya. Oo. Marami raw nagme-message sa kanya. Isipin mo mga kababayan, sa dinami-dami ho ng pupwedeng pagtanungan, no? Update ho sa ginagawang scholarship ni Tito Sen. Ha? Kasi ito ho si Tito Sen may programa ho na kung saan yung sahod niya ho sa pagiging senador sa loob ho ng 6 na taon. Kasi nanalo ho siya 2025 So 26, 27, 28, 29, 30, 31. 6 na taon. Ipapamahagi niya ho sa mga karapat-dapat hong mga estudyante na kung saan yung mga nangangailangan ho. Ha? Para ho sa panggastos ho sa kanilang mga kurso or sa mga aralin ho nila. Sa mga katulad ho, mga kababayan, ito ho si Tito Sen ay magbibigay rin ho ng scholarship ho sa mga dapat hong estudyante na dapat pagkalooban ho ng kanyang sahod. Ha? O sa dinami-dami ho na dapat tanungin at mag-update about ho rito sa programa ni Tito Sen, o pwede naman mag-post, pwede naman din ho i-comment, pwede naman ho mag-message sa social media platform mismo ni Tito Sen sa kanyang FB. Ang naisip pa si Anjo ang i-message at pagtatanungin daw. Wala naman ho siyang pinakita na katunayan may mga nagme-message sa kanya. Laway lang ho puhunan. Hinamon niya ho si Tito Sen na magbigay ho ng mga resibo na katunayan na ito hong kanyang sahod nagsisimula ng ipantulong sa mga estudyante na humihingi ng tulong sa kanya. Kasi ano yan may i-scan ho kayo, then may lalabas na fill up. I-fill up niya, explain nyo, pangalan nyo, taga-saan kayo. Explain nyo ba't kinakailangan karapat-dapat din kayo makatanggap. Mabigyan ho ng scholarship ni Tito Sen. At mabahagian ng kanyang sahod sa pagiging senador. Ito ngayon mga kababayan, ito si Anjo Eliana, may bago namang hirit. Sa ngayon ho, hindi lang ho kay Tito Sen. Dito na ho siya 3. Dito na ho siya tinaguriang nakilala ho nating TBJ. O mas kilalang Tito Vic and Joey. Alam niyo naman kung sino tong Tito Vic and Joey, mga kababayan. Pag sinabing Tito Vic and Joey, ano ba mga naalala natin dito? School bukol. Siyempre, ang pinakakilala, sikat na noontime show. Walang iba kundi Itbulaga. Ngayon may hirit naman siya ngayon sa 3. At bakit kaya ganyan? Sabi ko nga sa inyo, bakit kaya ganyan, no? Pag halimbawa dati kang miyembro ng Itbulaga, dating nakasalumuha mo ang Tito Vic and Joey sa pelikula or sa mga sitcom tulad ho ng Okay Ka Perico. Kapag nalaos ka na, siyempre natulungan ka ng Tito Vic and Joey sa karir mo, nakilala ka, nabigyan ka ng pangalan sa industriya dahil sa Tito Vic and Joey. Pag nalaos ka, sila pa rin ang gagamitin mo para yung pangalan mo hindi malaos. Ang gagawin mo, criticize mo, babanatan mo, sila pa rin yung nagagamit.
syempre, sino yung mga yan? Kadalasan ho, yan yung mga wala ng karir. Olats na. Laos na. Ngayon ito. Meron ho siyang, ano ba ito? Kumbaga ano ba ito? Para bang nananakot ba? Nagbabanta? Ano bang ano ito? Sabi ni Anjo Eliana, hindi ako takot sa TVJ. Anjo Eliana may mga pahayag sa kanyang live sa TikTok patungkol sa dati niyang show na Itbulaga. Ba, nagti-TikTok na. Nakita ba dyan? Ilang taon na lang, ilalatag ko na kung ano talaga nangyari dyan sa Itbulaga. Aba? Oy, hindi ako takot sa TVJ. Anong pinagsasabi nyo? Si Director Bert De Leon mula 1979 ay direktor ng Itbulaga. Bago mamatay, umiyak sa akin. Nako. Paano kaya mapapatotohanan ito? Patay na. Paano kaya mapapatotohanan ho ito? Wala na. Hindi ako takot sa TVJ. Anong pinagsasabi nyo? Si Direk Bert De Leon mula 1979 ay direktor ng Itbulaga. Bago mamatay, umiyak sa akin. Kasi pinagsasaksak siya sa likod. Siniraan siya para matanggal siya bilang direktor. Pati yung asawa niya na naiwan, umiiyak sa akin dahil winalangya siya. Pinlano. Kaya nga may sindikato dyan sa Itbulaga, masama ibang tao dyan. Anjo Eliana. Sabi ho rito sa report ko, puso ng Philippine Entertainment. May sindikato raw sa Itbulaga according kay Anjo Eliana. Grabe naman makagamit ng word ito. Grabe naman makagamit ng term ito, sindikato. Bakit mo naman nasabing sindikato? Ang alam ko, pag mga sindikato, may mga ginagawang illegal, may mga binibentang kung ano-anong kargamento na hindi legal. Kaya niya ho nasabing itong Itbulaga ay meron daw sindikato dyan. Hirap talaga. Ano kaya, Anjo, kung halimbawa nandiyan ka pa kaya sa Itbulaga, sasabihin mo kaya yan? Alam mo, hindi ano. Akala ko nga ito ay fake news. Sorry po Actually, may video talaga Pakinggan ho natin ito. Spolarium Pepsi Paloma. Tingnan mo. Pati yung ilang taon na lang ilalatag ko na kung ano talaga nangyari dyan sa Itbulaga. Hindi ako takot sa TVJ. Ano pinagsasabi niyo? Yan Spolarium Pepsi Paloma. Tingnan mo. Pati yung ibang banda ginawa na ng kwento tong Pepsi Paloma. Pepsi with ice cream, please. Masarap ba 'yon? Pepsi with ice cream. Nasa TikTok siya, mga kababayan. Binabasa niya yung mga comment. Ako kasi, mga kababayan, minsan nagla-live din ako. Pag nakikita ko yung isang mensahe, hindi nakarapat dapat basahin. Or hindi na kailangan banggitin, hindi na basahin para hindi makapag-trigger or hindi na makapag-gaslighting ng issue, hindi ko na babasahin. Ewan ko sa kanya, bakit binabanggit niya pa yan? Ba't niya pa binabasa? Kung tutuusin, meron siyang choice para hindi na pagbabasahin yan at hindi na, may choice siya na hindi na iparinig sa kanyang live. Ewan ko rito bakit pinagbabasa niya pa yung mga kino-comment doon na kung ano-anong Pepsi, ice cream, masarap ba yan? Style bulok din to si Anjo, Tuloy natin. Spill the tea. Ayan na nga, may nag-spill na ako ng isang tea.
Si Director Bert De Leon mula 1979 ay direktor ng Itbulaga. Bago namatay, umiiyak sa akin. Kasi pinagsasaksak siya sa likod, siniraan siya para matanggal siya bilang direktor. Pati yung asawa niya, yung naiwan niyang asawa, umiiyak sa akin dahil winalang hiya siya. Oo, plinano. Kaya may sindikato dyan sa Itbulaga. Masasama ibang tao dyan. Ang hindi lang masama, hindi ko alam kasi... ayun mga kababayan, meron siya kinukwento, director daw. Umiyak daw siya kanya nung nabubuhay pa. Ngayon patay na. Paano kaya mapapatotohanan yun, ano? Ano? Parang yun din siya, Parang yun din siya pelikulang binuo ni Daryl Yap, yung Pepsi Paloma. Gumawa siya ng teaser or video clip na kung saan mayroong sinabi, sino ang sa'yo? Si Big Soto ba? Oo. Para yung dalawa na yun, magkaharap na yun, pares na hong wala, pares na hong patay. So, saan kayo nakakuha ng knowledge si Daryl Yap para mapatotohanan yung ganong eksena na patay na, nangyaring ganon yung harapan nila. Ito ngayon, Anjo, Eliana, paano mo mapapatotohanan yan? Sino magiging testigo mo dyan? Na totoo yung sinasabi mo na bago mamatay, umiiyak sa'yo, ganyan, kaya sinaksak siya sa patalikod, tinrider siya, ganito, ganyan. Wala. Kwento mo lang. Napansin nyo, karamihan ho ng bumabanat sa Tito Vic and Joey, yung mga nakasama rin nila. Yung dati rin, yung pamilya Halusos. Nakasama rin nila yung sa trabaho. Hindi bumabanat sa misira sa kanila. Yung dating sa OK Caperico, si Prinsipe K. Nalaos, wala nangyari sa karir. Hindi bumabanat sa kanila. Wala namang ginagawa sa kanila ang Tito Vic and Joey. Ngayon naman, ito si Anjo Eliana. Lubog na kasi ang karir at laos na. Ito pa TikTok na lang. Bumabanat na sa Tito Vic and Joey. Bumabanat na rito sa Itbulaga kay Shiro may sindikato. Lahat ganun ang style nila. Kaya nga sinasabi ko, itong mga ito natulungan sila sa karir nila sa showbiz dahil sa Tito Vic and Joey, dahil sa Itbulaga. Pero ngayon nalaos sila, lubog ng karir nila, Itbulaga, Tito Vic, Joey pa rin ang gagamitin nila para yung pangalan nila hindi mawala sa sirkulasyon. Intindi, kakapal din ang mukha. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.